ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Lahat tayo ay may kanya-kanyang gusto pagdating sa taong nais nating makarelasyon. May ilan sa atin ay simple lamang ang hiling. Ngunit may iba rin na mas malaki ang hinahangad sa taong gusto nilang makapiling. Ikaw, kabarangay, ano ang hinahanap mo sa taong gusto mong makarelasyon? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga tagapakinig ng Barangay LS. Ako nga po pala si Roxy, isa rin sa mga solid na tagahanga ninyo. Sa totoo lang po ay matagal na ako nakikinig sa inyong programa, lalo na tuwing alas 12 ng tanghalian. Nakasanayan ko na po talaga yan kasi lumaki ako sa isang lugar na sobrang maingay at magulo. Kaya yung boses ninyo at mga kwento sa Barangay Love Stories ang nagsisilbing escape ko sa lahat ng bagay. Hindi po madali ang buhay sa amin, Papa Dudut. Simpleng pamilya lamang kami at minimum wage lamang ang kinikita ng mga magulang ko. Kaya pagkatapos kong mag-high school ay agad ako naghanap ng trabaho para makatulong kahit kaunti sa mga gastusin. Hindi man madali pero pinipilit ko pa rin kayanin sa pang-araw-araw. Buti na lamang at lagi kong kasama ang best friend kong si Clarice. Siya yung tipo ng kaibigan na kahit na anong pinagdadaanan mo ay hindi kanya iiwanan. Lagi kaming magkasama, nagkwekwentuhan, nagtatawanan at minsan ay nagdadramahan din. Si Clarice kasi ay sobrang palabiro kaya kahit may problema ako, napapatawa niya pa rin ako. Siguro kaya rin kami magkasundo kasi pareho kaming dumaan sa paghihirap. Kaya sobrang nakaka-relate kami sa isa't isa, Papa Dudut. Pero ang totoo po niyan, may pagkasuplada din po si Clarice. Sa aming dalawa siya yung palaban, madaldal, prangka at walang inuurungan. At ako naman yung palaging taga-awat sa kanya. Lagi ko siyang pinapaalalahanan na hindi lahat ng gulo ay kailangan niyang patulan. Pero kahit na ganon siya, ay mahal ko pa rin siya bilang kaibigan. Madalas din naming pag-usapan ni Clarice yung tungkol sa ideal guy namin. Pareho kaming single pero magkaiba kasi ang type namin. Ako gusto ko lang yung simpleng lalaki, yung taong marunong magmahal, may respeto at yung totoo. Habang si Clarice naman ay mas praktikal. Gusto niya yung may kaya sa buhay para naman daw umasenso siya. At sa totoo lang ay naiintindihan ko siya. Sa hirap pa naman ang buhay ngayon ay hindi mo siya masisisi. At never ko rin siyang hinusgahan, Papa Dudut. Sandali lang. Double time! Bilis na! Heto na. Ano ba yun, Clarice? Ba't ang ingay-ingay mo? Ikaw kasi eh! Day off na day off mo, natutulog ka? Hello? Kaya nga tinawag na day off eh, para makapagpahinga. Ay naku, ewan ko sa'yo. Paupo ako dito sa kama mo ha. Sandali nga lang. Ano ba yung bitbit mo? Eto na nga! Wait and see! Surprise! Beer? Ano ka ba? Di ba sabi ko sa'yo? Ay, alam ko na yung sasabihin mo. Ipapaalala ko lang sa'yo na bawal tanggihan ng grasya ha. Hindi pa nga ako kumakain eh. Alam ko! Kaya eto, wait lang! May dala din akong sisig!
Kumpleto yan. Special participation mo na lang ang kulang. Ay wow, big time na big time ka, besh ah. Huhulaan ko. Nakuha mo na siguro yung sahod mo, no? Ay hindi. May sasabihin ako sa'yo. Pero atin-atin lang to ha. Ano yun? Kaka-resign ko lang nung isang araw. Ha? Paano ba naman kasi? Hindi naman kasi nababagay yung beauty ko sa bake shop na yon. Ang init-init, tapos ang baba pa ng sahod. Makapagsalita ka naman, parang nakapagtapos ka ng kolehiyo ah. Eh bakit? College graduate na lang ba ngayon ang may karapatan na magreklamo? Ewan ko sa'yo. Sisimulan ko na. Wait lang. Inumin ko lang to. So refreshing! Love it! Oh, ikaw na. Etong sa'yo. Mamaya na ako. Sandali nga lang. Kung nag-resign ka na sa bakery… Siguro nagtataka ka kung saan ko nakuha yung perang pambili ko dito sa beer at sisig, no? Oo. May nakadate akong mayamang lalaki kagabi. Tapos ayun, humingi ako ng pera. Ay, grabe siya! Ikaw na, besh! Pero besh, ang baho ng hininga niya. Kaya ayun, pagkatapos ng date namin, di ko na nireplyan. Alam mo ikaw, ang sama talaga ng ugali mo. Malay mo naman, baka nakalimutan lang mag-toothbrush. Pero teka nga lang, saan mo naman nahanap yung nakadate mo? Saan pa? E di sa dating app. Sa katunayan nga eto, naghanap uli ako ng mayamang makakadate. Halika, tulungan mo ako mamili. Idadamay mo pa ako sa kalokohan mo. Alam mo ikaw, konti na lang at mapipiko na talaga ako sa'yo. Dilibre na nga kita ng beer at sisig eh. Binibilangan mo ako, ganon? Huwag ka na kasing maarte. Halika na, tulungan mo ako mamili dito. Sige na nga. Ay, mukhang kapre. Ayoko dito. Bunga nga mo, besh. Totoo naman ah. Wait lang, hanap pa tayo. Ay, masyadong pandak, pass. O eto kaya, besh, tignan mo. Oh. Gwapo. Mukhang kaya kang dalin abroad. Hello, tingnan mo nga yung ngipin ng mokong na yan. Dali niya muna sarili niya sa dentista. Dami mong arte. Makainom na nga lang. Ay, very good ka dyan. Oh, eto na yung iyo. Ubusin mo yan ah. Pahinga ako nitong sisig ah. Luka-luka, para sa atin talaga yan. Kumuha ka lang dyan. Patayin mo na nga muna yung cellphone mo. Magkwentuhan na muna tayo. Sige na nga. Mukhang wala namang gwapo sa dating app na to eh. Try ko na lang uli mamaya, baka swertehin ako. Ay, siya nga pala. Ikukwento ko na sa'yo kung paano ako nag-resign sa bake shop. Nako Dice, plok mo na yan. Eto na nga. Nagkwentuhan kami ni Clarice noong umagang yon at parang walang katapusan ang tsikahan namin. Ikinuwento niya na pagod na raw siya sa trabaho sa bakery kaya nag-resign na siya, Papa Dudut. Ang sabi pa niya, gusto na lang niyang maka-jackpot ng gwapo at mayamang lalaki para hindi na siya mahirapan sa buhay. Ang totoo po niya ay medyo nanghinayang ako. Kasi sa hirap ng panahon ngayon ay hindi biro ang mawala ng trabaho. Mabait naman talaga si Clarice bilang kaibigan pero siya yung tipo ng tao na kapag may gusto ay gusto niyang makuha agad-agad. Pero kahit na ganun siya ay tinanggap ko pa rin siya ng buong buo. Kasi mabait naman siya sa akin. Kaya kahit magkaiba kami ng pananaw sa buhay ay solid pa rin ang samahan naming dalawa. At habang nagiinuman kami sa kwarto ko ay biglang may nag-message kay Clarice sa dating app. Isang lalaki na walang profile picture pero magaling mag-English at sinabi niyang nagagandahan siya sa Clarice na kaibigan ko at gusto niya raw makipag-date sa kanya. Pero si Clarice, nako, na-curious agad. Ang sabi niya baka mayaman kasi ang galing daw mag-English. Kaya ayon, nagpa siyang makipagkita noong mismong gabi na rin na yon. At para daw safe ay niyaya ko ni Clarice na samahan siya sa date niya. Noong una ay tumanggi ako, Papa Dudut, pero wala rin ako nagawa kaya sinamahan ko na lamang siya. Pagdating namin sa park, halatang kabado si Clarice. Panayang ayos niya ng buhok at tanong kung okay na ba ang itsura niya.
Ilang minuto lang ay dumating na rin yung lalaki. Lucas ang pangalan niya. Hindi siya gwapo pero hindi rin naman siya pangit. Naka-white t-shirt lamang siya at hindi siya mukhang mayaman. Nagkatinginan sila ni Clarice at nung ipinakilala na niya si Lucas sa akin ay nag-hello lamang kami saglit. Tapos ay umalis na ako at binigyan ko sila ng kaunting privacy. Umupo ako sa malapit habang sila naman ay nagkwekwentuhan sa park. At nung umalis na si Lucas ay nilapitan ko kaagad si Clarice. Siyempre gusto ko ring malaman kung okay ba yung date nila at kung pasado kay Clarice itong si Lucas. Pero ito ang nalaman ko. Uy, Besh, ba't napaaga siya ng alis? Ewan ko dun. Family emergency daw. Hayaan mo na. Sigurado ako na magte-text din sa'yo yun maya-maya. Naku, bahala siya sa buhay niya. Ano ka ba? Kalma lang. Andito naman ako, di ba? Ay, kung sa bagay. Ay, siya nga pala. Kumusta yung naging usapan nyo? Ichika mo na, dali. Alam mo, nagsasayang lang ako ng oras. Dapat di tayo pumunta dito eh. Mabuti na lang talaga't sinamahan mo pa ako. Uy, bakit naman? Malay mo naman. Baka nagkaroon talaga ng family emergency yung tao. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ha? Eh ano? Nagsayang lang ako ng oras kasi ang tsaka niya, Bes. Paano tsaka? Oo, siguro hindi siya kagwapuhan. Pero hindi naman siya pangit ah. Malakas ang pakiramdam ko na kung sakaling magkatuluyan kami, hihilahin lang ako pababa nung dugyot na yon. Anong ibig mong sabihin? Nakita mo ba yung suot niya kanina? Mukhang galing ukay-ukay. Tapos yung cellphone niya, besh, nakakaloka. Iisa lang yung camera. Di ba yung cellphone ng mayayaman, yung tigta-tatlo na yung camera sa likod? Alam mo ikaw, napaka-judgmental mo. Mukhang mabait naman yung tao ah. Hello, aanin ko naman yung mabait kung hampas lupa naman yung datingan. Loka ka rin kasi. Nakabingwit ka na nga ng mayaman nung isang araw, pinakawalan mo pa. Ayan tuloy na pala mo. Utang na loob, kilabutan ka nga sa mga pinagsasasabi mo dyan. Mayaman nga pero wala namang pambili ng toothpaste. Hoy Besh, may nag-message sa'yo. Sino ba to? Ay, si Lucas. O anong sabi? Eto, humihingi ng tawad kasi napaaga ang alis. O yun naman pala eh. At least humingi ng tawad, di ba? Ay, hindi ko pala nagpasin to. Sandali lang, re-replyan ko lang to. Ano balak mong gawin? Manghihingi ako ng pera. Huy, ano ka ba? Wag na. Anong kasyo nga? Pinapunta-punta niya tayo dito tapos ngayon naalis rin naman pala siya. Siyempre lulubos-lubusin ko na to, no? Bala ka na nga dyan. Pero wag na wag kang magdadabog pag hindi yan nagpadala ah. Kilala naman kita. Yung ayaw mo sa lahat, yung hindi natutupad yung gusto mo. Maghintay ka lang. Pag eto nagpadala, promise makikinabang ka rin. Ay, bahala ka na nga dyan. Hoy! Ayos ka lang? Ang cheap! Cheap? Bakit cheap? Nagpadala ng 500! Ano ka ba? Okay na yan. Sandali lang ha, manghihingi pa ako dito. Uy, wag na. Mahiya ka naman. Sige na nga. Oh, anong gagawin natin ngayon sa 500? Ay, alam ko na. Ano? Tingnan mo dun no, may street food. Halika na. I-cash out natin yan tapos libre mo na lang ako. Wala kayong pinagkaiba ng Lucas. O bakit na naman? Pareho kayong cheap. Ang dami mong dada. Halika na nga. At yun na nga, pagkatapos ng lahat, nilibre ako ni Clarice ng kwek-kwek at fishball ng gabing yon. Tuwang-tuwa pa siya habang kumakain kami pero halata mong may nararamdaman pa rin siyang inis kay Lucas. Bumili rin kami ng 1 litrong beer bago umuwi para daw pampalipas ng sama ng loob. Habang umiinom kami sa kwarto ay wala na siyang ibang bukang bibig kundi si Lucas. Ang sabi niya, dugyot daw ito. Sayang lang daw ang oras niya, yung pakikipagkita sa kanya at sana'y hindi na lamang daw siya nag-abala kasi mukhang pulubi daw si Lucas. Pero sa totoo lang ng gabing ding yon, paulit-ulit humingi ng tawad si Lucas sa kanya sa text.
Sabi niya na paaga raw ang alis niya kasi natake sa hika ang kapatid niya. Seryoso siya sa mga mensahe niya ang haba ng paliwanag niya at halatang sincero. Pero si Clarice na medyo kulang talaga sa pasensya at hindi madaling magpatawad ay hindi na nag-reply. Kahit tinadtad na siya ng text ni Lucas, hindi na niya ito pinansin. Lumipas ang ilang araw at napilitan na rin si Clarice na maghanap ng bagong trabaho at sa awa naman ng Diyos, natanggap siya bilang cashier sa isang convenience store malapit sa amin. Sa totoo lang ay sobrang natuwa ako kasi akala ko kasi aasa na lamang siya palagi sa ideya na makaka-jackpot siya ng mayamang lalaki. Pero habang tumatagal ay napapansin kong parang hindi talaga siya masaya sa trabaho niya. Tuwing nagkikita kami ay panay ang reklamo niya, pagod na raw siya, maliit daw ang kita at madalas niyang sinasabi na sana yumaman na lamang siya nang hindi na kailangang magbanat ng buto. Pero bilang best friend ay ginagawa ko pa rin ang parte ko. Lagi ko siyang pinapayuhan na hindi naman masama ang mangarap. Pero sana'y maintindihan rin niya ang pera ay dapat na pinaghihirapan. Kasi kapag hindi mo pinaghirapan ang isang bagay, madali lang din itong mawawala sa iyo, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Dumating na sa punto na mas lalo pang nahirapan si Clarice dahil nagkasakit ang mama niya at dahil palagi na siyang late sa trabaho ay natanggal siya sa trabaho niya bilang cashier. Hirap na hirap siya noon kaya nagtangka siyang manghiram ng pera sa akin. Pero pareho lang naman kaming minimum wage ang kita. Kaya kahit gusto ko siyang tulungan ay wala rin akong maibigay. Ilang araw nga ang lumipas na gulat ako nang biglang naging okay na ulit siya. Doon niya ikinuwento na ibinigay niya ang address niya kay Lucas. At laking gulat ko nang malaman kong pumunta raw ito sa bahay nila at nag-abot ng pera para sa pagpapagamot ng mama niya. Sobrang bait ni Lucas. Hindi ko inasahan na tutulungan niya ang best friend ko. Lalo na sa ganong sitwasyon. Para sa akin ay malinaw na seryoso talaga si Lucas kay Clarice. Kasi kung hindi ay bakit pa siya mag-aabala, hindi ba? Ikinuwento rin ni Clarice na nalaman niya na hindi pala mayaman si Lucas. Isang regular lang daw na empleyado sa isang restaurant. Pero masaya pa rin siya dahil sa tulong na naibigay nito. Kaya lang habang tumatagal ay napansin kong halos lagi na lamang siyang humihingi ng pera kay Lucas. Sa una ay para sa gamot pero kalaunan kung ano-ano na lamang ang dinadahilan niya para mapilitang magbigay ng pera si Lucas sa kanya. Doon na ako nag-alala. Sa totoo lang, natatakot ako sa karma. At bilang best friend niya ay ayoko rin na madamay sa karma niya. Kaya paulit-ulit ko siyang pinapaalalahanan na tigilan na ang kakahingi ng pera kay Lucas. Pero si Clarice, matigas talaga ang ulo. Kahit na anong sabihin ko, sinusunod pa rin niya ang gusto niya. Tahimik na lamang ako pero sa kalooban ko ay umaasa pa rin ako na matatauhan siya. Bago pa mahuli ang lahat, Papa Dudut. Besh! Buksan mo tong pintuan! Sandali lang naman. Bilisan mo, naiinip na ako. Alam mo ikaw, konting-konti na lang talaga't pagbabawalan na kitang pumasok dito sa bahay. Ang ingay mo para kang ambulansya. Malas mo kasi favorite ako ng mama at papa mo eh. Kaya parang bahay ko na rin to. O ano ang sadya natin for today's video? May binili ko para sa'yo. Pero bago ang lahat, pahiram na muna ako ng cellphone mo. Huh? Oo, akin na. Dali. Bilisan mo. Bakit? Anong gagawin mo? Alam mo ikaw, ang dami mong kuda. Ibigay mo na lang kasi sa akin. Ewan ko sa'yo. Oh, eto. Hoy! Bruha ka ng taon! Nasisiraan ka na ba talaga ng bait? Bakit mo hinagis yung cellphone ko?
Besh, matagal ko na kasing napapansin na kakarag-karag na yung cellphone mo. Ni hindi na nga kita marinig ng maayos tuwing tinatawagan kita eh. Kaya wait ka lang dyan. May bibigay ako sa'yo. Tada! Ano yan? Bulag ka ba? Eh di bagong cellphone. Binili ko talaga yan para sa'yo. Gaya nga nung sinabi ko, napansin ko kasi nakakarag-karag na yung cellphone mo. At syempre bilang nag-iisang dakilang best friend mo, naawa naman ako sa'yo. Kaya ayan, sayong-sayo na yan. Ano ka ba naman, Clarice? Nakakahiya. Hindi ko pwedeng tanggapin to. Tanggapin mo na lang kasi. Sandali nga lang. Saan ka naman kumuha ng pambili para dito? Eh wala kang ngang trabaho. Hindi na importante yun. Ay, bakit pa nga ba ako nagtanong? Malamang nanghingi ka ng pera kay Lucas, no? Check! Eto, Besh ha, tayong kaibigan lang. Hindi na ako natutuwa sa ginagawa mong paghingi ng pera dyan kay Lucas. Nung nagkasakit yung mama mo, naiintindihan ko pa kung bakit ka nanghingi ng tulong sa kanya. Pero ngayon na magaling na yung mama mo, wala ka ng dahilan para manghingi sa kanya. Huy, matakot ka naman sa karma. Teka lang ha. O bakit? Ano na naman ang binabalak mo, bruha ka? Tatawagan ko lang si Karma. Hello? Ay, hello? Lucas, kamusta ka na? Eto, okay lang. Nasa trabaho ko ngayon. Ikaw, kumusta ka na? Okay na ba yung mama mo? Oo, okay na si Mama at napakalaking tulong nung pera na binibigay mo sa akin. Mabuti naman kung ganon. Nga pala, Lucas. Bakit? Umiiyak ka ba? Bakit? Anong problema? Hindi ko kasi alam kung saan ko pa kukunin yung pang-maintenance ni Mama. Pasensya ka na, Lucas. Pero natatakot lang kasi ako na baka lumala lang yung kondisyon ni Mama kung hindi ko mabili yung pang-maintenance niya. Ganun ba? Huwag ka mag-alala. Alam mo naman na nandito lang ako para sa'yo. Magkano bang kailangan na pera para sa maintenance ng mama mo? Nasa 5,000. Sige. Huwag ka mag-alala. Maya-maya lang at ipapadala ko na sa e-wallet yung pera mo. Thank you talaga, Lucas, ha? Hindi ko alam kung ano gagawin ko kung wala ka. Ano ka ba? Maliit na bagay. Basta pag may kailangan ka, huwag ka mahiyang lumapit sa akin, ha? Nga pala, Clarice. Kailan ba ako pwedeng dumalo ulit yan sa inyo? Ay, naku! Kailangan ko pa palang bantayan si Mama. Sige na, Lucas. Ingat ka dyan. Bye! Kitams? Clarice, hindi ka ba kinikilabutan sa pinaggagawa mo? Kung makapagsalita ka naman, kala mo naman hinostage ko yung tao para bigyan ako ng pera. Kahit na, panggagancho pa rin yung ginagawa mo. Nakakahiya ka? Umalis ka na muna, please. Kausapin mo na lang ako kapag nasa katinuan ka na. Hoy! Nakakasakit ka na, ha? Ay, kunin mo na tong cellphone, hindi ko matatanggap yan. Alam mo ikaw, ang dami mong arte. Kung gusto mong pagtiisan yung nabubulok mong cellphone, bahala ka sa buhay mo. Makaalis na nga lang. Mukhang meron ka kasi ngayon eh. Papadudot ilang araw din kaming hindi nagkibuan ni Clarice pagkatapos ng nangyari. Tahimik lamang kaming pareho, walang chat, walang tawag at walang text. Alam ko kasi na hindi tama yung mga ginagawa niya kay Lucas at ayoko naman siyang konsentihin. Kung mananahimik lamang ako sa panggagancho ng kaibigan ko ay parang sinang-ayunan ko na rin ang panloloko niya. At ayoko talagang matulad sa mga best friend na kinukonsinti lang ang mali ng mga kaibigan nila. Para sa akin ang tunay na kaibigan ay yung handang magsabi ng totoo kahit masakit. Handang itama ka kapag naliligaw ka na. At hindi ka hahayaang masanay sa mga bagay na makakasama sa iyo. Kasi kung totoong mahal mo ang isang tao bilang kaibigan ay gugustuhin mong mapabuti siya. Hindi yung pabayaan mo na lamang dahil ayaw mong masira ang samahan ninyo. Mas pipiliin kong masira ang friendship kesa tulungan siyang sirain ang sarili niya. Pero habang lumilipas sa mga araw ay aaminin ko na nami-miss ko rin siya.
Sanay kasi ako na lagi ko siyang kasama ka-chat at katsikahan. Kaya isang araw, hindi ko na rin kinaya. Pinuntahan ko si Clarice sa bahay nila kahit medyo nag-aalangan ako sa magiging reaksyon niya. Pagbukas niya ng pintuan ay nagulat ako kasi siya pa yung unang yumakap sa akin at agad na humingi ng sorry. Ang sabi niya hindi niya raw kaya na mawala yung nag-iisa niyang tunay na kaibigan. Doon na rin ako na-touch at syempre pinatawad ko siya kaagad. Pero sinabi ko pa rin sa kanya na hindi pa rin ako sang-ayon sa ginagawa niya kay Lucas. Ayoko lang na mapunta siya sa maling landas at pagsisihan niya ito sa bandang huli. Buti na lang at naintindihan niya. Tahimik lamang siya pero ramdam ko na tinanggap niya yung sinabi ko. Tapos bigla niya akong inalok na makipag-inuman. Napatawa na lamang ako kaya ayon pumunta kami sa isang sari-sari store at nag-inuman kami doon habang nagkwekwentuhan. Doon na rin namin naayos lahat ng tampuhan at sama ng loob. Simple lang yung inuman namin noong mga panahon na yon pero ang sarap sa pakiramdam. Kasi parang bumalik ulit yung sigla ng dati naming samahan, Papa Dudut. Cheers, Besh! Ay, sa wakas at nagkasundo na rin tayo. Akala ko kasi hindi mo na ako kakausapin eh. Naku, pasalamat ka't hindi kita matiis. Pero uulitin ko lang ha, hindi pa rin ako komportable at sang-ayon sa ginagawa mong panggagancho kay Lucas. Ano ba? Wag na nga muna natin pag-usapan yun. Baka mamaya mag-away na naman tayo niyan eh. Pero Besh, eto ha, may iaalok ako sa'yo. Ano yun? May opening kasi sa pinagtatrabahuhan ko. Baka gusto mo i-refer kita. Sige. Pag-iisipan ko. Uy, pangako yan ha, pag-iisipan mo. Oo na. Uminom na nga lang muna tayo. Saglit lang ha. Uy, saan ka pupunta? Babayaran ko lang yung binili nating beer. Baka mamaya malasing tayo tas makalimutan nating bayaran. Ano ka ba? Wag na. Ay hindi, ako na. May naitabi naman akong pera kahit papano eh. Naku, ako na. Di ba ako nga tong may ginawang kasalanan sa'yo, kaya ako na. Hayaan mo ako makabawi sa'yo. Saglit lang ha, may tatawagan lang ako. Huhulaan ko. Si Lucas yung tatawagan mo, no? Ano ka ba naman, Clarice? Tigilan mo na yan. Huwag mo namang abusuhin yung tao. Shh! Taka lang. Hello? Lucas? May hihingin sana akong pabor sa'yo eh. Bakit? Anong kailangan mo? Ubus na kasi yung maintenance ni Mama. Baka naman may pera ka pa dyan, kahit konti lang. Clarice, pasensya ka na pero nawalan kasi ako ng trabaho eh. Hindi na muna kita mapapadala ng pera. Ano? Pasensya na talaga, sana maintindihan mo. Sige na, kahit 500 lang. Walang-wala talaga ako ngayon eh. Napakawalang kwenta mo naman. 500 na nga lang yung hinihingi ko, hindi mo pa ako mapagbigyan? Akala mo ba hindi ko napapansin na panina yung paghingi mo sa akin ng pera? Sa tingin ko nga may iba ka nang pinagagamitin ng pera bukod yan sa maintenance ng mama mo eh. Hoy! Ang kapal na mukha mo para questionin kung saan ko ginagamit yung pera. Wala kang karapatan para pag-isipan ako na masama. Meron! May karapatan ako na questionin ka. Sa tingin mo ba talaga, hindi ko napapansin na nanlalamig ka bigla sa akin tuwing hindi ako nakakapagpadala ng pera? Tapos tuwing nakakapagpadala ako, panay ang pag-I love you mo sa akin. Utang na loob! Mawawala na amats ko sa'yo eh. Amats? Umamin ka nga sa akin? Saan mo ba talaga ginagamit yung pera ko ha? Ang kulit-kulit mo naman eh. So ano na, magpapadala ka ba o hindi? Hindi! Pwes kung ganon, simula sa araw na to, wag mo na akong tatawagan kasi nakikipaghiwalay na ako sa'yo. Talaga ba, Clarice? Umamin ka nga sa akin? Minahal mo ba ako? Gusto mong marinig yung totoo? Madali kang mahalin kapag nagbibigay ka ng pera. Pero tuwing tinatanggihan mo ko, nahihirapan akong pakisamahan ka kasi mukha kang dugyot. Simula ngayon wag ka na magpaparamdam sa akin ha. Clarice, sandali lang! Goodbye! Hoy, ayos ka lang? Kumalma ka nga. Besh, ikaw na muna yung magbayad dito sa iniinom natin ha. Pasensya ka na, hindi kasi gumana yung ATM ko eh.
Alam mo, hindi ako natutuwa sa naging usapan niyo ni Lucas. Pero mas mabuti na nga siguro yung ganun. Anong ibig mong sabihin? Para din naman sa ikabubuti yung dalawa yung pakikipaghiwalay mo sa kanya. Nang sa ganun, hindi mo na kailangang makonsensya, di ba? Makonsensya saan? Sa panghihingi ko ng pera sa kanya? Hoy! Ni minsan hindi ako nakonsensya kasi pinakikisamahan ko siya kapalit ng pera na binibigay niya sa akin. Ay nako, kung ako sa'yo, magbagong buhay ka na lang. Hindi ka pa ba nagsasawa sa buhay na nakaasa ka sa lalaki? At isa pa, mas magaan ang buhay kapag alam mong wala kang tinatapakang tao. Besh, sa hirap ng buhay ngayon, ba't naman ako magsasawa? Ano ka ba, Besh? Matakot ka naman Oo sa... na, sa karma. Ilang beses ko nang narinig yan. Paulit-ulit ka rin eh, para ka sirang plaka. Siguro kung may piso lang ako sa kakabanggit mo sa karma na yan, malamang nalibre na kita ng 2 case ng beer ngayon. Hindi mo ba sasagutin yan? Wag na! Para saan pa? Eh hindi rin naman magpapadala ng pera yan. Sagutin mo kaya. Mag-sorry ka na lang sa mga pinagsasabi mo sa kanya kanina. Ikaw ang nakaisip, di ba? Eh di ikaw ang gumawa. Papadudot, ako na ang nagbayad ng lahat ng ininom namin ni Clarice ng gabing yon. Pero sobra din akong nag-guilty at nakonsensya ng gabing yon. Habang nagiinuman kasi kami kung ano-anong mga masasakit na sinabi ni Clarice tungkol kay Lucas. At habang nakikinig ako, hindi ko maiwasang mag-guilty kasi pakiramdam ko ay hindi naman deserve ni Lucas lahat ng yon. Kasi minahal lang naman niya si Clarice ng totoo. Kaya naman kinabukasan ay kinausap ko si Clarice. Sinubukan ko siyang hikayatin na mag-sorry kay Lucas. Kahit simpleng message lang pero ayaw niya talaga. At ang tigas pa rin talaga ng ulo niya. Desidido siya na tapusin na talaga ang lahat sa kanila. At dahil doon ay ako na ang kumilos at naghanap ng paraan kung paano ako makakahingi ng tawad sa mga sinabi at ginawa ni Clarice. Hinanap ko si Lucas sa Facebook at nung nakita ko na yung account niya ay nag-message ako sa kanya. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan pero ako na mismo ang humingi ng tawad sa kanya sa lahat ng ginawa at sinabi ni Clarice sa kanya. Nag-reply si Lucas at halatang sobrang bigat ng loob niya. Sabi niya ay hindi niya inakala na pera lang pala ang habol ni Clarice sa kanya at hindi pala siya minahal nito ng lubos, kaya dinamayan ko na lamang siya sa chat. At ang sabi ko pa nga sa kanya, mabait siyang tao at makakahanap din siya ng babaeng mamahalin siya ng totoo balang araw. Pagkatapos ng usapan namin ay gumaan talaga ang pakiramdam ko, Papa Dudut. At kahit papaano ay hindi na ako nagigilty sa mga ginawa at sinabi ni Clarice kay Lucas. Hindi man ako ang may kasalanan pero at least may ginawa akong tama, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Habang tumatagal ay mas dumadalas na ang pagme-message sa akin ni Lucas sa Facebook. At aaminin ko na kinikilig talaga ako tuwing nagchat-chat siya kahit simpleng kumusta ka lang. Parang napapangiti na agad ako pero nakokonsensya pa rin ako kasi kahit sa ang anggulo mo tignan, naging jowa pa rin siya ni Clarice. Kaya naisip ko na kailangan ko na talagang maging totoo sa best friend ko. Kaya isang araw ikinausap ko si Clarice. Diretso kong sinabi sa kanya na madalas na kaming magkausap ni Lucas at posibleng mahulog na rin ang loob namin sa isa't isa. At nung sinabi ko yon ay kinabahan ako. Ine-expect ko na baka magalit siya o masaktan pero nagulat ako at napatawa lamang siya at ang sabi niya, wala akong pakialam kahit kayo pang magkatuluyan. Sa totoo lang, para ako nabunutan ng tinik sa dibdib nang sinabi niya yon. At least, malinaw na ang lahat. At least, alam na niya na may namumuo na sa pagitan namin ni Lucas. Wala na akong dapat itago o ikatakot kahit papaano. At kung tutuusin ay hindi naman talaga mahirap mahalin itong si Lucas. Mabait siya, marespeto, tahimik lang pero magaan na kausap. Mainhin kung magsalita at ramdam mong may takot siya sa Diyos. At pagkalipas ng ilang linggo ay niyaya niya akong mag-date.
At syempre hindi na ako nagpakipot pa at ang sabi niya day off daw niya. At kung okay lang daw sa akin ay doon na lamang kaming mag-date sa restaurant kung saan siya nagtatrabaho. Syempre sino ba naman ako para tumanggi, Papa Dudut? Kaya yon, nagkita kami sa restaurant at simple lang yung date namin pero sobrang espesyal para sa akin. Kasi sa wakas ay kasama ko na si Lucas. Hindi na lamang sa chat kundi sa totoong buhay, Papa Dudut. Ang gwapo mo pala kapag naka-formal attire. So, ibig mo bang sabihin, pangit ako kapag hindi formal yung attire ko? Ano ka ba naman? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang sinasabi ko lang naman, mas lalo kang pumupogi kapag ganyan ang suot mo. Salamat. Nga pala Roxy, alam na ba ng kaibigan mo na… Na ano? Na tayo na? Oo, sinabi ko sa kanya. Ano yung naging reaksyon niya nung sinabi mo sa kanya na tayo na? Ayos lang naman sa kanya. Ay, Bakit? May problema ba? ang totoo niyan hindi na ako nabibigla. Unti-unti ko nang natatanggap na hindi naman talaga ako minahal ni Clarice eh. Sensya ka na talaga ha. Ano ka ba? Wala ka namang kasalanan dun eh. Aaminin ko, nung una, akala ko minahal ako ni Clarice. Pero habang tumatagal, mas lalo ko napapansin na yung pera lang yung habol niya sa akin. Huwag mo nang isipin yun. Ang importante, nandito na ako, di ba? Kung sa bagay, nakakatawa no? Sino ba mag-aakala na magkakatuluyan pala tayo sa huli? Kasalanan mo to eh. Panay kasi pagpapakute at pagchat-chat mo sa akin sa FB. Alam mo, hindi ako nagsisisi na ginawa ko yon. Bakit naman? Dinamayan mo ako nung mga panahon na lugmok ako sa paghihiwalay namin ni Clarice. Ano ka ba? Wala yun, Lucas. Eto naman, bakit Lucas pa? Ha? Ano bang gusto mong itawag ko sa'yo? Babe na lang kaya? Sige na nga. Babe. Nga pala busog na ako. Eto na nga pala yung share ko. Wag na. Eh hindi. Kung sa tingin mo hahayaan kitang magbayad sa lahat ng in-order natin, nagkakamali ka, oy. Ang dami ko kayang nakain. Kaya sige na, tanggapin mo na to. Seryoso ako. Hindi mo na kailangan gawin yan eh. Bakit naman? Halika na. Teka lang, saan tayo pupunta? Eh hindi pa nga natin nababayaran yung in-order natin eh. Hindi na kailangan. Hoy, anong hindi na kailangan? Ibig mong sabihin mag-1, 2, 3 ka? Hindi ko na kailangan gawin yun. Kasi sa mga magulang ko naman tong restaurant eh. Kay drama yarn? Hoy nako, pinagloloko mo ko. Hindi ko naman alam na joker ka rin pala. Seryoso ba? Pero akala ko… Na ano? Na dito ako nagkatrabaho? Naglilinis at nagsiserve din ako dito kapag kulang sina mama at papa sa staff. Anak lang ako na may-ari, pero hindi ako may-ari. Kaya para na rin ako nagtatrabaho dito, di ba? Eh bakit hindi mo sinabi kay Clarice to? Ang totoo niyan, ikaw pa lang yung pinakaunang tao na pinagsabihan ko tungkol dito. Mas rerespetuhin ka kasi ng mga tao kapag alam nila na may negosyo o pera ka. Kaya ayun, nagpanggap ako para malaman ko yung totoong intensyon nila sa akin. Kung ganun, ba't mo naman inamin sa akin to ngayon? Matagal ko nang napatunayan na hindi ka gahaman tulad ng kaibigan mo. Kasi kung katulad ka lang din ng kaibigan mo, hindi ka magchat-chat sa akin sa Facebook para lang humingi ng tawad sa ginawa niyang panloloko sa akin, di ba? Kung sa bagay. Ay, basta, o eto na yung pera, tanggapin mo na lang kasi. Ang kulit mo naman eh. Sige na nga. Pero sa susunod ako nang gagastos para sa atin ha. Sige na nga. I love you, babe. I love you too, babe. Papa Dudut, grabe, nagulat talaga ako nang inamin ni Lucas na may magulang pala siya na may-ari ng mga restaurants na sinasabi niyang pinagtatrabahuhan niya umano. Sa totoo lang, ipakaramdam ko noon ay para akong nasa isang K-drama o teleserye. Yung tipong sa palabas mo lang inaakalang mangyayari pero nangyayari din pala sa totoong buhay. Pero nangyari talaga. At nakakatuwa lang kasi sobrang humble ni Lucas.
Ayaw niyang malaman ng iba na may kaya siya kasi gusto niyang makilala kung sino talaga ang totoo sa paligid niya. Ang sabi pa niya kapag nalaman ng mga tao na mayaman siya, siguradong magbabago ang pakikitungo nila sa kanya. Magpapanggap na mabait o di kaya ay lalapitan lamang siya dahil sa pera. Kaya mas pinili niyang magpakasimple para makita kung sino yung totoo. At sobra kong humanga sa kanya, Papa Dudut. Hindi niya kailanman ginawang basihan ang estado ng buhay ng isang tao. Lahat siya nirerespeto, mayaman man o mahirap. Hindi siya mayabang at maayos kausap at kitang-kita ang respeto niya sa ibang tao. Dahil sa personality ni Lucas ay hindi ko talaga mapigilan na mahulog ang loob ko sa kanya at bawat araw ay mas tumitibay ang nararamdaman ko para sa kanya. At syempre hindi ko rin napigilan ang sarili ko na ikwento kay Clarice yung nangyari sa date namin ni Lucas. Sa totoo lang ay ayoko na sana siyang kwentuhan. Pero kinulit niya ako na magkwento. At tanong siya ng tanong hanggang sa nauwi rin sa punto na sinabi ko na sa kanya ang katotohanan. Noong sinabi ko kay Clarice na ang mga magulang pala ni Lucas ay may-ari ng restaurant na sinasabi niyang pinagtatrabahuhan niya ay napanganga na lamang siya. At kitang-kita ko sa mukha niya ang halatang nangihinayang siya sa naging hiwalayan nila ni Lucas. Parang yung tipong gusto niyang bawiin pa sa akin si Lucas na sana hindi na lang nangyari yung hiwalayan nila. Kitang-kita ko sa mga mata ni Clarice ang pinaghalong sama ng loob at pagsisisi. Pero huli na ang lahat. Kasi pagkalipas ng ilang buwan ay lalo lang naming naramdaman ni Lucas na tumitibay at lalong nahuhulog ang loob namin sa bawat isa. Parang bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang samahan namin at mas lalo kong nararamdaman na siya na talaga yung taong para sa akin. At dahil naging busy na rin ako sa love life ko ay hindi ko na masyadong nabibigyan ng pansin ang friendship namin ni Clarice. Kaya noong nagkaroon ulit kami ng chance para makapag-bonding, nilubos-lubos ko na ang pagkakataong yon. At ako na mismo ang pumunta sa bahay nila para makipag-inuman. Dala mo na ba yung beer? Ano pa ba? Syempre naman. Eto na nga oh. At huwag kang mag-alala kasi libre ko na yan sa'yo. Mabuti naman. Kumusta ka na, Besh? Pasensya ka na kung hindi tayo masyadong nagkikita. Medyo busy kasi ako sa trabaho eh. At medyo busy rin sa ano. Alam mo na, love life, ganun. Yay! Eh di ikaw na. Uy nga pala, Besh, may gusto sana akong ikwento sa'yo. Ano yon? Alam mo ba na nagdududa na ako na magpo-propose na si Lucas sa akin? Ang OA mo naman? Propose ka agad? Mag-iisang taon pa lang kayo eh. Alam kong OA pakinggan. Pero totoo, Besh. Kasi nitong mga nakaraang araw, may napansin akong kakaiba sa mga kinikilos niya. Paano kakaiba? Yung tipong bigla siyang nanlalamig, tapos tuwing tinitignan ko siya sa mata, parang hindi siya makatingin ng diretso sa akin. Talagang kinukutuban ako, Besh eh. Kasi kapag ganun, malamang sa malamang may tinatago siya, di ba? Kinukutuban ako na may pa-surprise siya para sa akin. O palakpakan! Eh di kayo na ang nagmamahalan, kayo na ang masaya, kayo na lahat! Uy, ayos ka lang ba? Hindi! Alam mo kung bakit? Kasi nakakarindi ka na. Puro ka Lucas, puro ka love life. Inimbitahan kita para makipag-inuman, hindi para kwentuhan mo ako sa mga nangyayari sa inyo. Anong tingin mo sa akin? Facebook na kailangan mong i-update bawat minuto at bawat segundo? Aba matindi! Kumalma ka nga muna. Paano ako kakalma? E daig mo pa yung manok sa kakaputak mo. Alam mo, kung puro Lucas at love life lang din naman ang lalabas dyan sa bibig mo, umalis ka na lang. Hindi ko kailangan ng kaibigan na kasing ingay ng radyo namin.
Hoy, maghinay-hinay ka naman sa mga sinasabi mo dyan, Clarice. Ang init ng dugo mo ha. May nagawa ba akong masama sa'yo? Oo, meron. Kasi ahas ka. Ipapaalala ko lang sa'yo uli na yung jowa ng kaibigan mo, ginawa mo. So anong tawag mo doon? Hindi ba ahas? Hoy, ipapaalala ko din sa'yo na simulat sa pool wala akong tinago sa'yo. Noon pa man sinabi ko na sa'yo na may namamagitan sa amin ni Lucas. At ipapaalala ko rin sa'yo na pumayag ka. Hindi ka tumutol sa relasyon namin, tumawa ka pa nga eh. Pues ngayon, hindi ko na kaya makipagplastikan sa'yo kaya tatapatin na kita. Hindi na ako masaya sa namamagitan sa inyo ni Lucas. Maniwala ka sa akin. Sinubukan kong labanan yung nararamdaman ko pero habang tumatagal, mas lalo lang akong nahihirapan. Sandali lang, ba't ka naman mahihirapan? Alam ko na. Dahil ba to sa nalaman mo noon na hindi naman pala talaga kapos sa pera si Lucas? Ha? Ano? Magsalita ka. Oo! Yun mismong dahilan. Masaya ka na, ha? Oo, inaamin ko na nanghihinayang ako kasi kung hindi dahil sa'yo, malamang kami pa rin ni Lucas hanggang ngayon. Hoy, babae! Wag na wag mo akong sisisihin kasi kagagawan mo lahat ng nangyari sa inyo ni Lucas. Wag mo akong sisihin kung minalas ka dahil sa sarili mong kasakiman. Minalas ako kasi nagkaroon ako ng kaibigang higad at ahas na pinagsamang katulad mo. Hello? Hello babe? Asan ka ngayon? Bakit babe? May kailangan ka ba? May ipapakiusap sana ako sa'yo eh. Sige, ano yun? Day off mo naman, di ba? Oo, bakit? Kulang kasi kami sa tao dito sa restaurant eh. 2 staff yung umabsent. Baka pwede mo naman akong tulungan dito. O sige, papunta na ako dyan. Magsama kayo sa impyerno! Sandali lang. Pamilyar sa akin yung boses na yan ah. Ay nako, babe, wala yun. Nanonood kasi ako ng horror movie. Nakalimutan ko lang hinaan yung volume. O sige na, ibababa ko na to. Pupunta na ako dyan, ha? Sige, I love you. I love you too. Sinusumpa ko! Maghihiwalay din kayo! Gusto mo ba bigyan pa kita ng kandila at itlog para makumpleto yung ritual mo? Tsaka na nga, napaka-better mo. Aaminin ko po, tuluyan nang nasira ang pagkakaibigan namin ni Clarice dahil sa isang lalaki. Masakit man pero siguro'y ganon talaga ang takbo ng buhay. May mga bagay na kailangang matapos para makapagbigay daan sa mga bagong simula at mas magagandang kwento. Ilang linggo lang ang lumipas pagkatapos ng lahat ay nag-propose na sa akin si Lucas. At syempre buong puso ko siyang sinagot ng oo. At 1 taon mula ngayon ay nagpaplano na kaming magpakasal. At mula nang huli naming pagtatalo ni Clarice ay hindi na kami muling nagkausap o nagkita. Sa ngayon ay magkasama na kami ni Lucas sa isang apartment at masaya kami sa bagong yugto ng buhay namin bilang magpartner. At patuloy ko pa rin siya na tinutulungan at sinusuportahan sa restaurant kasi balang araw sa kanya din ipapamana ng mga magulang niya ang restaurant na yon. Alam ko pong hindi lahat ay matutuwa o makakaintindi sa mga pinili kong desisyon. Sigurado akong may ilang magtataas ng kilay o baka may manghusga pa. Pero tanggap ko na po yun. Ang importante po sa akin ay wala akong tinatapakang tao at nabubuhay ako ngayon ng mas payapa at mas masaya. Maraming salamat po sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong ibahagi ang kwento ko, Papa Dudut. Sana po ay matanggap nyo ito ng bukas ang puso at isipan. Maraming salamat po sa Barangay LS at again sa inyo Papa Dudut, more power po sa inyong programa at naway patuloy po kayong maging inspirasyon ng napakarami. God bless po and more power. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay, Roxy. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.